Max POV. Napabalikwas ako ng bangon nang magising ako. Nakahiga ako ngayon sa isang malaking puting kama. Nilibot ko ang tingin ko sa buong paligid. Nasa loob ako ng kwarto. Mabilis akong bumaba sa kama at nagtungo sa bintana, ngunit napakunot ang noo ko nang wala akong masyadong makita. Madilim na pero rinig ko ang hampas ng alon at ang tanging naaaninaw ko mula sa isang poste ay ang buhangin. Hindi ko alam kung anong oras na at kung gaano ko katagal nakatulog. Kasalanan yon ni Warren. Tapos magigising ako sa isang lugar na hindi ko alam kung saan lupalo pa ba ng bansa. Nagmamadaling lumabas ako ng kwarto. Patakbong bumaba sa ilang baitang lang ng hagdan. Luminga ako sa paligid at nang makita ko ang main door, nagmamadali akong lumabas. Pero napakunot ang noo ko na ang tanging bumungad lang sa akin ay ang dalampasigan. Ramdam ko ang simoy ng hangin na nanggagaling sa dagat. Tumingin ako sa paligid. Wala ko ibang nakikita kundi mga puno. Tanging ang bahay na nilabasan ang tanging bahay na nakikita ko, pero sa likod nun tila may kakahiya na. Hindi ko alam kung nasan ako. Wala man lang akong matanaw kahit isang bahay sa haba ng dalampasigan na nakikita ko. Madilim, walang ilaw, ang tanging liwanag na nakikita ko lang ay ang bahay na nasa harapan ko at ang mga poste sa paligid nito. Muli akong bumalik sa bahay na pinanggalingan ko at muntik na akong mapalundag nang biglang may kumulbit sa akin nung nasa may sala na ako. Lumingon ako at mabilis na lukot ang mukha ko na makita ko si Warren na malapad ang ngiti habang nakatingin sa akin. Mabilis na lumipad ang kamao ko sa kanya para suntukin siya pero nasalo niya yun. Max, nagiging bayolente ka na masyado. Matalim na tingnan ko siya bago inagaw ang kamao kong hawak niya. Sa ginagawa niya, sinong di magiging bayolente? Kinidnap niya ako. Nakasimpleng puting t-shirt lang siya, kaya kita ko ang mga tattoo niya sa magkabilang braso. Buong braso talaga niya may tattoo. Ang gwapo pa rin niya. Parang gusto kong sapakin ang sarili ko mismo. Kailan pa ako nagnasa sa taong dumukot sa akin? Pangit siya. Pangit. Nasaan tayo? Agad na tanong ko sa kanya. Beach house. Saang lugar? Naubos ang pasensyang tanong ko sa kanya. We are in Quezon, on an island to be exact. I bought this. I was planning to make this a resort, but I realized that it's better if I make this a place where I can run when I want to be alone. Di ko naman inaasahan na magagamit ko agad. Nakangiting paliwanag niya sa akin. Gusto mo palang maging alone. Bakit sinama mo pa ako dito? Hindi mo alam kidnapping ang ginawa mo? Alam ko, but you're giving me no choice. Ayaw mo akong kausapin. Balak mo pa yatang patulan ng gagong Joseph na yon. Ito na ang naisip kong paraan para makausap ka at mailayo ka sa kanya. Ang dalhin ako sa lugar na to. Tsaka wala kang karapatan na magdesisyon para sa akin. Kung di mo ako ibabalik sa syudad, uuwi ako mag-isa. Saad ko, kahit di ko naman talaga alam kung paano ko uuwi. Puro dagat at kakuhiya naman sa likod ang nakikita ko, kaya hindi ko alam kung malapit lang ba kami sa bayan. Isa pa, gabi na. Wala pa naman akong dalang kahit ano. Wala ako kahit cellphone kaya hindi ako matawag para magpasundo. Kailangan natin sumakay ng helicopter or boat bago makaalis sa kinaroroonan natin. Kaya wag mo nang tangkaing tumakas. Huwag kang mag-alala. Kailangan sumakay tayo, helicopter or boat, bago makaalis sa kinaroroonan natin. Huwag mong tangkaing tumakas at huwag kang mag-alala. Ibabalik kita pero sa ngayon, mas mabuting manatili ka dito para mas ligtas ka rin. Inis na inis ako ngayon pero wala akong magawa dahil nandito kami. Pinatulog niya ako kaya hindi ako nakakontra nang dalhin niya ako dito. Anong ligtas ang sinasabi niya? Siya ang kasama ko. Pakiramdam ko mas nasa panganib ako. Basta iuwi mo ko. Kidnapping tong ginagawa mo po pwede kitang ipakulong? Pananakot ko sa kanya pero mukhang di man lang siya natakot sa sinabi ko at ginisihan pa nga ako. Kulong? With what crime? Falling in love with you? Tinignan ko siya ng masama. Nakakaubos talaga ng pasensya ang lalaking to. Falling in love ang mukha mo. Ang badoy mong bumanat nakakasuka. Humakbang siya papalapit sa akin kaya napaatras ako.
hanggang sa hindi ko namalayan na pasandal na ako sa likod ng mahabang sofa. Huwag kang lalapit, sasapakin talaga kita. Pagbabanta ko kay Warren habang nakataas ang kamay ko sa tapat ng dibdib niya para pigilan siya kung sakaling lalapit siya sa akin. Huminto ito sa paghakbang. Ibalik mo ko sa Maynila, utos ko sa kanya. Alam ko walang maghahanap sa akin pero wala akong balak na makasama ka rito. Tumaas ang isang sulok ng labi niya. Actually, alam kong may isang taong nagwawala na ngayon dahil kinuha kita. Kaya kahit gusto mo akong saktan, pwedeng wag muna. Inihahanda ko kasi ang katawan ko sa bugbog na aabutin ko. Oras bumalik tayo ng Maynila. Pero sa ngayon, dito muna tayo. Hanggat hindi mo ako hinahayaang magpaliwanag at isaksak mo sa baga mo yung paliwanag mo. Matigas sa saad ko. Pinagkrus ko pa ang mga braso ko sa tapat ng dibdib ko. Ilang beses ko na siyang pinagbigyan pero sawa na ako. Last chance na yun. Gaya ng usapan namin pero kahit last chance na yun, tinapon pa rin niya. Max, alam ko, mali ako. Umismid ako. Mabuti alam niya. Sorry kung iniwan kita. Sana nga, hindi na lang ulit siya nagpakita. Sorry kung hindi agad kita nabalikan dahil nalasing ako. Sabihin mo may ibang babae kang kasama kaya hindi ka bumalik. Sigaw ng utak ko. Sabi ko, babawi ako pero alam ko, na-disappoint na naman kita. Tumingin akong mabuti sa mukha niya. Pinakatitigan ko siya. Yun lang ba ang sasabihin mo? Hindi ba niya sasabihin sa akin ang tungkol sa larawang natanggap ko o itatago na lang niya dahil iniisip niyang wala akong alam? Pagmumukhain ba niya akong tanga? Kumunot ng noon ito habang nagkakatakang tumingin sa akin. May iba pa ba? Inosenteng tanong niya sa akin kaya mas lalo kong naasar sa kanya. Alam ko may kasalanan ako pero itinuro niya ako. Wala ka bang ipapaliwanag sa akin? You invited me. I was excited but you ended up dining with them? Umiwas ako ng tingin sa kanya. Magsasorry pa ba ako kung quits lang naman tayo? Sarcastic na saad ko. Ihatid mo ako pabalik ng Maynila. Wala akong balak magbakasyon kasama ka, lalo na sa lugar na to. No. Ibabalik lang kita sa syudad kapag pumayag ka na makipagbati sa akin. Ha? Naaasar na saad ko. Hindi na tayo bata, Warren. Tigilan mo na to. Wala na akong balak maging kaibigan ka pa kaya tantanan mo na ako. Kumamot ito sa dulo ng kilay nito. I don't get it. Alam ko galit ka sa akin dahil sa ginawa kong pag-iwan sa'yo, pero bakit pakiramdam ko? Napakalaki ng kasalanang nagawa ko, kaya matindi ang galit mo. Max, why don't you tell me everything? Bakit di mo sabihin sa akin lahat kung bakit ka galit? Ilabas mo ang galit mo para malaman ko, dahil pakiramdam ko may iba pang dahilan, kaya pinagtutulakan mo na naman ako? Huwag ka nang umaktong walang alam. Hindi mo na ako manuloko? Matigas na saad ko at tinalikuran siya. Hindi kita niloloko. Napahinto ako sa sinabi niya at tinarap ko siya. Lumapit ako sa kanya at di ko na napigilang sampalin siya. Di ko na mapigilan pa ang galit ko. Huwag mo kong inuuto. Alam ko ang totoo. Gago ka? Bulyaw ko sa pagmumukha niya. Nagtatakang nakatingin siya sa akin habang hawak ang pisnging sinampal ko at ginalaw-galaw niya ang panga niya. Ihatid mo ko pa uwi ngayon din? Saad ko sa kanya habang nakakuyom ang mga kamao ko. Hindi ko kayang magtagal pa rito kasama siya. Hindi kita ibabalik hanggat di mo sinasabi sa akin kung bakit nagagalit ka sa akin. Anong gusto mo? Matuwa ako na binembang mong ex mo? Sigaw ko sa pagmumukha niya. Gusto ko nang umiyak sa inis na nararamdaman ko. Ang hilig niyang magpanggap na walang alam para magmukha akong tanga. What the? Binembang? You mean, hindi mo gets? Kailangan ko pa bang i-explain sa'yo na alam kong may nangyari sa inyo? Kaya palang lakas mong iwan ako ng gabing yon? Kala ko galit ka. Nagdadahilan ka lang pala para makipagkita ka sa babaeng yon. Kapal na mukha mo? Nagingit-ngit na saad ko. Kumukulo talaga ang dugo ko sa kanya. Lalo na't kung makatingin siya sa akin para napaka-inosente niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung si Amirang tinutukoy mo ay, bakit? May iba ka pa bang ex? Matalim na tanong ko sa kanya. Wala. At walang nangyayari sa amin simula nang bumalik siya ng Pilipinas. Hindi ako magtitiis na para ng gamit ko kung lolokohin lang din kita. Huwag mo ring itanong sa akin kung sinong iniisip ko kapag ginagawa ko yon. Sigurado magagalit ka lang lalo. Binigyan niya ako ng mas mapang-asar ng ngiti kaya hinayaan ko siya ng sapak. Kung ngunit mas maagap niyang nahawakan ng kamay ko. Hindi mo na ako.
Bigla niya akong hinalikan ng mariin, kaya hindi ko na natapos pa na murahin siya. Tinulak ko siya palayo sa akin, pero hindi rin siya natinag. Hinawakan niya magkabilang kamay ko. Inipit na mga hita niya maging mga hita ko, kaya hindi na ako makagalaw. Ramdam ko ang mga labi niya, tila pinaparusahan ang mga labi ko. Kinagat ko ng mariin ang ibabang labi niya dahilan para mapatigil siya sa paghalik niya sa akin. Siguro nga, dahil kahit galit na galit ka ngayon, tinitigasan pa rin ako. Pakiramdam ko na mula na ang mukha ko sa sinabi niya. Pinagsamang hiya at galit ang nararamdaman ko. Hindi talaga nawawala ang kahalayan sa katawan niya. Ang sarap niyang putulan. Sinubukan ko magpumiglas sa pagkakahawak niya pero parang bakal ang mga kamay niya. Pakawalan mo ko. Umiling-iling siya sa akin. Hindi kita pakakawalan. We will stay here until you listen to my explanation and forgive me. And lastly, until you admit that you love me too. Hindi mangyayari yon. Kahit nang totoo, muntik na nga akong umamin. May nangyari lang pero hindi ko na uulitin. Let's see. Nilapit niyang muli ang mukha sa mukha ko pero umiwas na ako. I will make you fall in love with me. Sinalubong ko ang mga mata niya. Hindi pa ako nababaliw. Pero ako matagal na akong baliw sa'yo, Max. Tiningnan ko siya ng masama. Akala niya yata madadala niya ako sa matatamis na salita niya. Lumayo siya sa akin. Wala ba talaga siyang balak na ibalik ako sa syudad? Kung alam ko lang na dadalhin niya ako sa isla, hindi ako pumayag na sumama sa kanya kanina. Anong balak niya? Tumalikod para humakbang papunta sa kusina pero bigla din siyang tumigil at lumingon sa akin. I already cooked our dinner. Ngumiti siya sa akin na matamis. Let's eat first. Or do you want me to eat you first? Hanggang kailan mo ba ako balak buruhin dito? Tanong ko kay Warren habang kumakain na kami. Galit ako sa kanya pero hindi ako yung tipo ng tao na gugutumin ang sarili ko kapag galit ako. Mas hindi ako makakapag-isip ng matino kung walang laman ang tiyan ko. Hindi kita buburuhin. Tapusin mo yung sasabihin mo, tatamaan ka sa akin. Pagbabanta ko sa kanya bago niya matapos ang kabastosang lalabas sa bibig niya. Nihaya ko sa kanyang tinidor na hawak ko. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Warren. Alam mo ba ang ginagawa mo? Kailan ka pa naging kidnapper? Nasasawa na akong magtaas ng boses ko dahil parang wala naman pakialam tong kausap ko, kaya't susubukan ko siyang kausapin ng mahinahon at baka makinig sa akin. I really don't have any plan to kidnap you, pero nahihirapan akong lapitan ka kaya nagawa ko to. Hindi ko mapigilang mapailing sa kanya. Hindi talaga ako natutuwa sa sitwasyon ko ngayon. Nasa isang isla kami at kaming dalawa lang magkasama. Feeling ko may napanood siyang ganito sa TV tapos ginaya niya. Pero bakit sa TV nakahakilig ang ganoon? Pero ngayong nasa ganong sitwasyon na ako, nabubisit ako. Kung pwede ko lang saksakin ng tinidor si Warren, nagawa ko na. Di ko na lang siya pinansin at nagpatuloy na ako sa pagkain. Mukhang wala talaga siyang plano na ibalik agad ako sa syudad. Kaya ayaw ko nang sayangin ang laway ko sa pakikipag-usap sa kanya. Bubusugin ko na lang ang tiyan ko dahil nagutom ako sa ginawa niya. Gets ko na kung bakit galit ka sa akin pero Max, hindi ko alam ang sinasabi mo. Walang nangyari sa amin ni Amira, maniwala ka sa akin? Nagtaas ako ng tingin sa kanya dahil sa sinabi niya. Mukha namang nagsasabi siya ng totoo, pero paano ang mga larawang natanggap ko? May ebidensya ako. Simpleng sagot ko sa kanya. Show it. Nasa phone ko. Paano ko mapapakita sa'yo? Kahit extrang underwear, wala akong dala. Ngayong nasabi ko yon, saka ko lang naalala na wala nga akong dala kahit ano. Paano ko magpapalit? Huwag niyang sabihin na magsa-side A, side B ako. Hindi mo naman kailangan noon kapag akong kasama mo. Nakangiti na nakakalokong saan nito. Manyakis talagang lalaking to. Pero, kidding aside, may mga binili akong damit para sa'yo. Alam ko naman ang sizes mo kaya huwag kang mag-alala. Pwede rin huwag ka na magdamit, promise, hindi ako titingin. Malakas na tumunog ang silyang kinaupuan ko dahil sa biglang pagtayo ko. Sinasagad na naman niyang pasensya ko. May itak ka ba dito? Nagtatakang tumingin siya sa akin dahil sa tanong ko. Aanin mo. Puputulin ko yung ulo mo. Nagtitimpi sa inis na sagot ko. Ulo saan? Pareho.
Nagtungo ko sa may kutsilyo pero bago pa ako makakuha ng isa, may humila na sa akin. Max, kalma. Nagbibiro lang ako. Bulong niya sa akin. Nagpumiglas ako para mawala sa pagkakayakap niya mula sa likuran ko pero ayaw niya akong pakawalan. Kaya naman malakas kung niyapakan ang paa niya. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Warren. Tantanan mo ako sa mga kahalayan mo. Kung ayaw mong putulin ko yung kinabukasan mo, wag mo akong susubukan. Tinalikuran ko na siya at bumalik ako sa kwartong pinanggalingan ko kanina. Hindi na lumalamig ang ulo ko mula na magising ako. Puro kagaguhan kasi ang sinasabi ni Warren. Akala yata niya nakakatuwa siya. Ang pangit niyang mag-joke. Lumapit ako sa dalawang built-in cabinet. Nang buksan ko yon, nakita ko ang madaming damit na naroon. Halatang mga bago pa iyon. Mukhang binilihan talaga niya ako. Akala ko nagbibiro siya. Hindi naman siya reading tangayin ako sa lagay na yon, ha? Kumunot ang noo ko na makita ang mga panting binili niya. May katerno na rin yung bra pero ang kinakunot ng noo ko, puro may lace iyon. Meron pang parang triangle ko na lang natatakpan. Bakit naman ganito ang mga binili niya? Naghanap ako ng pwede kong ipantulog pero parang gusto kong mapamura na makita kung puro 90s ang nakikita ko. Tipong kita na ang mga kaluluwa ko sa mga to. Alam naman niyang hindi ako nagsusuot ng mga ganito. Bakit ganito ang mga binili niya? Sure ba siya na para sa akin to? Imbes na kumuha ng pantulog, puro 90s naman ang nahahanap ko. Naghanap lang ako ng damit pero puro summer dress din ang nakikita ko. Napabuga ako ng hangin habang nakatingin sa mga damit. Tamang cabinet ba talagang nabuksan ko? Bakit masyadong pambabae ang lahat na nakikita ko? Sinara ko ang cabinet at binuksan na isa pang katabi nito pero mas napakunot ang noo ko na mapansin kong puro panlalaki ang mga damit na naroon. Kay Warren ba to? Bakit nasa kwartong to pati ang mga gamit niya? Di ko na lang yon pinansin at kumuha ko ng isang kulay itim na t-shirt niya. Mas mabuting itong suotin ko kaysa sa mga pantulog na nakikita ko. Malaki naman ang t-shirt niya kahit sigurado mahaba to sa akin. Nagtungo ako ng bathroom at naligo. Di ko na alam kung ano nang ginagawa ni Warren. Iniwan ko siya habang kumakain dahil puro katarantaduhan lang naman ang sinasabi niya. Di ko naman siya mapilit ibalik ako dahil halatang wala siyang balak. Pero hindi ibig sabihin nun hindi ako gagawa ng paraan para makauwi. Ang problema lang wala akong phone kaya di ako makatawag. Di ko inakalang gagawin to ni Warren. Malapit nang umabot sa tuhod ko ang damit na suot ko. Di na rin ako nagsuot ng bra dahil matutulog na nga ako kaya tanging puting tawel lang dala ko para ipangtuyo sa buhok ko. Nang lumabas ako ng banyo, pero bigla ako napahinto sa paghakbang nang maabutan ko si Warren. Nakaupo sa kama, tila hinihintay ako. Mabilis kong tinakip sa tapat ng dibdib ko ang tawel na hawak ko. Anong ginagawa mo rito? Matutulog. Huwag mong sabihin dito ka matutulog. Nanlalaki ang matang saad ko sa kanya. Magtatabi kami? Ano siya, sinuswerte? Okay, di ko sasabihin. Mariing naglapat ang mga labi ko. Tumataas na naman ang blood pressure ko sa kanya. Bakit dito? Max, ito lang ang tanging kwarto dito. Malaki naman ang kama kaysa kasya tayo. Bale walang sagot dito. Pinagpagpa ang kamay niya sa kama. Paanong iisa? Mukhang malaki ang beach house na to. Pinaglololoko mo na naman ba ako? Iritado kong tanong sa kanya. Hindi. Iisa lang talaga kasi pinatuyo ko rin to para sana sa honeymoon natin. Kumindat pa siya sa akin, gayon nagsisimula na namang uminit ang ulo ko kahit kaliligo ko pa lang. Gusto mo i-advance na natin? Mabilis na lumapit ako sa kanya at tinampas ko siya sa mukha ng towel na hawak ko. Napaatras pa ang ulo nito dahil sa ginawa ko, pero nahawakan niya ang kabilang dulo ng tuwalya na tumama sa mukha niya. Nang akmang hihilahin ko na yon. Lumabas ka, utos ko sa kanya. Nakatanga lang ito sa akin, kaya nagtatakang tumingin ako sa sarili ko. Max, you look damn hot. Mabulong na saad nito habang di pa rin nawawala ang mata sa akin. My shirt looks good on you. Hinila ko ang towel ng malakas at muli, tinakip sa dibdib ko. Ilang beses pa ba ako makikita ni Warren na walang suot na bra? Tapos kung makatingin talaga siya sa akin, lantaran ng pagnanasa sa mga mata niya? Yang mata mo, bubulagin ko yan. Pagbabanta ko kay Warren na hindi maalis ang tingin sa akin. You cannot blame me.
You are too sexy to ignore? Kung dati manyak lang siya, ngayon mas malala na. Umirap ako sa kanya. Lumabas ka na, gusto ko na magpahinga. Pagtataboy ko sa kanya. Pero nahiga sa kamang ginawa nito. Tinapik pa ang tabi niya. Come here, let's sleep na. Namewang ako. Ako lang ang matutulog dito. Sa labas ka. Kaya bumangon ka na dyan. Napaupo ito sa kama. Max, walang ibang pupwedeng tulugan dito maliban sa kamang ito. Matamis na ngumiti ako sa kanya. Hindi ko na yun problema, basta lumabas ka. Napanganga ko ng parang batang muli siyang humiga, kaya asar na tumingin ako sa kanya. Masyadong malaki ang kama, magkakasya tayong dalawa. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa'yo. Wika pa nito. Huminga ako ng malalim, bago kumuha ng bra ko sa cabinet, nagtungo sa bathroom para isuot iyon. Nakangiti ng malaki sa akin si Warren nang lumabas ulit ako. Lumapit ulit ako sa kanya. Kinuha ko ang makapal na kumot kaya mas lalo siyang napangiti. Pero binigyan ko siya ng peking ngiti saka ko lumayo sa kama. Akala yata niya sa tabi niya ako matutulog pero dumiretso ko sa pinto at lumabas ng kwarto, dala-dala ang kumot. Malaki ang beach house kaya't imposibleng iisa lang kwarto dito. May nakita akong isa pang pinto sa ibaba, pero nasubukan kong buksan nakalak yon kaya wala ko nagawa. Nagtungo ko sa sofa. Mahaba yon kaya't sigurado kasya ako dito. Dito na lang ako tutulog. May kumot naman kaya hindi ako lalamigin. Basta, hindi ako tatabi kay Warren. Humiga ako sa sofa, nagkumot. Bago ko pumikit pero napamulat akong muli nang maramdaman kong umaangat ako. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ko? Utos ko kay Warren at nagpapadyak ako kaya nalaglag ang kumot. Agad kong tinakpan ng mukha ni Warren na makita kong tumaas ang damit na suot ko. Kulang na lang makita ang panty ko upang hindi niya makita. Puro kamalasan at kahiyan ang nararanasan ko ngayong araw. Nagpumilit akong bumaba sa pagkakabuhat niya hanggang pakawalan na nga niya ako. Agad kong dinampot ang kumot at binalot sa katawan ko. Tanging ulo ko na lang nakalabas ngayon. Ano bang problema mo? Yamot kong tanong sa kanya. Bumalik ka na sa kwarto. Ako na lang matutulog dyan sa sofa. Masyadong malamig dito at saka sasakit ang likod mo. Hayaan mong ako na lang sumakit ang likod. Okay lang akong malamigan. Nagpapaawang saan nito. Umisi ako sa kanya. Sa akala ba niya mauuto niya ako? Sige, wika ko at mabilis siyang tinalikuran. Max! Tawag niya sa pangalan ko nang nasa pinakapataas na parte na ako ng hagdan. Hindi ka ba naawa sa akin? Nag-puppy eyes pa siya sa akin. Binigyan ko siya ng isang matamis na ngiti. Hindi. Muli akong tumalikod sa kanya at mabilis na pumasok sa loob ng kwarto. Sinigurado kong nakalak yon para di makapasok si Warren. Patalong humiga ako sa kama. Malaki talaga ang kama pero wala akong balak makipag-share sa kanya. Umayos ako ng higa para matulog. Bukas ko na lang iisipin kung paano ako makakauwi. Gabi na ngayon kaya wala na ako magagawa pa. Nagising ako na makaramdam akong iihi kaya mabilis akong bumangon para magtungo sa banyo. Matapos kong umihi, napatingin ako sa bintana nang marinig ko ang patak ng ulan. Sumilip ako at nakita kong malakas ang hangin at ang ulan sa labas. Kaya pala medyo lumamig din. Babalik na sana ako sa kama ko nang mapatingin ako sa pinto. Naalala ko si Warren. Nasa sala siya. Walang kahit na kumot. Hindi kaya siya nilalamig doon? Kahit asar ako sa kanya, naawa pa rin ako sa ideyang namamaluktot siya sa lamig sa sala habang masarap ang tulog ko. Naghahanap ng ekstra kumot bago ko lumabas ng kwarto. Nagtungo ako ng sala. Nakita ko si Warren na nakahiga sa sofa. Gaya ng iniisip ko na maluktot nga siya sa lamig. Nakonsensya naman akong bigla sa lagay niya. Kinumutan ko siya. Max? Tiningnan ko siyang mabuti nang tawagin niya ang pangalan ko pero nakapikit pa rin siya. Malakas pa rin ang ulan sa labas kaya sarado lahat ng bintana para di masyadong malamig. Napatingin ako sa maliit na mesang nasa may gilid niya at napangiti ako na makitang nandun ang phone niya. Kukunin ko sana yon pero napatigil ako nang biglang nagmulat si Warren at magtama ang mga mata namin. Mabilis akong napatuyo ng tuwid habang nakasunod naman ang tingin niya sa akin. Nakita ko pa ang ilang beses na paglulok niya habang nakatunghay ako sa kanya. Nasa may uluhan niya ako nakatayo.
Max, go back to your room. Masarap sa matang nakikita ko pero masakit sa puson. Tila hirap na saan nito. Manyakis, pangungutin ka sana. Warren's POV. Napahawak naman ako sa pisngi kong sinampal ni Max. Nasapak niya na ako kanina. Ang ngayon, ginakatanggap na naman ako ng sampal. Masyadong magaan ang kamay niya. Di ko naman kasaranang mapatingin ako sa makikinis niyang hita eh. Masyadong sexy, lalo na't suot niyang t-shirt ko. Napatingin ako sa kumot na nakakumot sa akin ngayon. Hindi pa rin niya ako matiis. Alam ko galit siya lang sa akin pero mapapalambot ko rin siya. Medyo matigas lang ulo ni Max pero alam ko naman di rin niya ako matitiis. Napangiti ako pero nang makita ko ang tent sa may ibaba ko, napapikit ako ng mariin. Sa ngayon, ibang bagay muna ang kailangan kong pakalmahin. Mabilis akong bumangon at nagtungo na ng CR.